Tama lang na sa inyo. Wala na, nainis na siya. Sa tansalan. Check na ko na. Tara ako sa doktor. Masarap. Maming gabi ba? Oh, kita pa daw sa iyo. Para ito nakapagdala pa. Ataw. Bata ka, bata. Abo to tarong pili. So, kasalukuyan. Nagkakaroon tayo ngayon ng shooting para sa mga bata and ito yung gusto ko na gagawin ko hindi dahil election ngayon. I am doing this one for the last 20 years. So, kung gusto ito ni Vice President Inday Sara na laging may pagkain yung mga bata sa before going to school and may programa naman ang ating mahal na Vice Presidente na hindi lang pag-provide ng mga bag sa mga bata but yung bread na binibigay nila, yung anong tawag ito? Nutriban. So, ngayon, ginagawa natin to sa Sarangani every week sa mga community na I believe sa mga ganitong community, this is a distress community. Dahil normal, wala lang, hindi lang distress OFW, but this is a distress community na marami silang pangangailangan na hindi nila kayang Ito paso yun. maprovide sa kanilang mga bata dahil nga sa poverty. So, alam din natin na maraming mga bata dito na ang mama nila ay nasa abroad, nag-OFW. Maraming bata dito na fisherman yung papa nila. Isipin mo, ang mama mo nag-abroad na, fisherman yung papa mo, sino ang naiwan sa sayo na nag-aalaga? Normal parents, maybe kapitbahay lang. So how we can secure the safety ng mga bata kung ganito both parents ay wala dito sa ganitong community. So itong mga bata na to, nakakausap ko sila na gusto nilang mag-police and gusto nilang mag-army, pero masakit sa ating loob na even nakikita natin na maraming pulis, they failed Tatay Digong during the time na nikidnap siya. But still, ang mga bata nangarap na maging mabuting pulis. So, masakit isipin na sa ganitong panahon ay hindi pa rin nawawalan ng pangarap itong mga bata. Dahil ang ginagawa ko na ito is driving them to dream more, na makita nila na may malaking politisyan na hindi sila nakakalimutan. May malaking politisyan na maggabay sa kanila tungo sa kanilang tagumpay. Dahil kung iiwanan natin itong mga bata na to, just think of it. Ang presidente ngayon, yung tinatawag nilang presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos, only 2 to 3 kilometers away from here. Sumakay siya ng aeroplano, ng helicopter, lumapag siya doon, namigay siya ng tulong, nakakordon pa. Ang tao gustong pumasok dahil gustong makikain, pero hindi sila makakain. Gusto sila makita yung presidente nila, pero hindi sila inalaw. Dapat, kung magaling siya na presidente, ang lapit-lapit na ito, lahat ito na coastal, ito ganito ang community, hanggang halos harap ng Kapitolyo ng Sarangani, ba't hindi mo binigyan ng pagkakataon? Hindi ko naman to sinabi na nagpalugaw tayo dito, hindi lang to lugaw na ordinaryo, arroz caldo ito, maraming manok ito sa loob at maraming nutrients ang nilagay nito. Hindi natin to nagpakain tayo dahil darating si BBM. Kundi pinlano na to for how many days. So, na-timing lang. Sipin mo, ang presidente dumating doon, nakikita ng mga bata daw, 3 helicopter ang dumaan, pero sila, wala silang pagkain. Sila, wala silang bags, wala silang mga school supplies. Nakikita nila, dumaan lang ang presidente
And yet, wala silang bigas sa kanilang naisasaing mamaya. Pasok ka ni, ha? So, anong klaseng presidente ka? Dapat, presidente ka ng lahat ng tao. Presidente ka na binibisita mo ang ganitong community. And kung kailangan, kumain ka kasama sa kanila para matry mo na maging mahirap. Matry mo kung ano ang feeling ng nasa ganitong sitwasyon ng community natin. So, masakit, but sinasabi ko sa buong mundo, sinasabi ko sa buong Pilipinas, sinasabi ko sa buong Sarangan na lumalaban kami dito sa Sarangani Province. Kahit minsan may gutom, malnutrition sa mga bata, but kami, resilient kami dito. Lumalaban kami sa buhay. And I hope na magkaroon ng bagong congressman ang Sarangani Province ngayong pagkatapos ng eleksyon, dahil ipapromise ko sa inyo mga vloggers na bigyan ko to ng atensyon, dahil ito ang mga taong neglected na sektor na community ng Sarangani Province. So, kahit sa simpleng arroz caldo, masaya na sila. And sinasabi nga nila, na-save na nila yung hapunan nila mamaya. So, Nakita natin napakalapit niyo sa mga bata. Pagdanan ako as woman, so kung saan kayo sa Congress, ano po yung mga balak ninyo? Dahil sabi niyo gusto niyo silang tulungan in the future, yung mga bata. Ano naman po yung mga plano niyo para sa kanila? Lalong-lalo na karamihan sa kanila nagsabi kanina na nasa abroad yung kanilang mga magulang. Ano naman po yung mga binabalak mo na may tulong sa mga bata? ang binabalak ko dito sa kanilang community, nung first ako na pumunta dito, pwedeng i-zoom nyo yung area na yun, no? Nakita nyo yan, yan yung fish cage. Yung fish cage na yan, hindi yan sa kanila. Hindi yan sa community. Hanggang tingin lang sila dyan. And ang promise ko sa mga mama ng bata, magkaroon sila ng sariling livelihood business. Sinasabi ko sa kanila mga mama, within a year na manalo ako, from May 12, uupo ako ng July 1, 2025. Hindi aabot ng July 1, 2026. May fish cage na sa dito dahil kailangan nila ng hanap buhay para makatawid sila sa pang-araw-araw nila na pangangailangan. So, sabihin natin, kung tulungan ko yung mga mama, mga papa dito, mga fishermen, malaki ang impact noon, kasama na mga bata doon. And dito kasi is we are developing relationship sa community. So, kung plastic pa tayo na tao, hindi tayo mamimiss ng mga bata. Kanina pa daw sila naghintay doon sa pagpasok ng sasakyan. So, and hindi lang ako nakauwi kanina sa bayan ko sa Glan dahil galing pa ako sa bayan ng Maitum, Kiamba at saka Maasim, ay hindi ko na nakuha yung pinangako ko sa kanila na toothbrush, toothpaste, bimbo, sabon na kit. Kanina excited sila, and sabi ko nga sa kanila, babalik naman ako dito dahil ang bahay ko ay next second town lang naman. And sabi ko sa kanila, mas gusto nyong hindi ko nadala yung dental kit dahil babalik ako. And ang saya nila dahil ngayon may pakain tayo na arroz caldo, and next naman is makadala tayo ng kit nila na gagamitin nila before going to school, before going to bed. Dapat malinis ang kanilang mga ngipin. Malinis ang kanilang, mayroon sang dental care. Dahil importante yun siya talaga sa bata. So, again, maganda yung tanong mo. Dahil gusto ko talaga i-uplift itong community na ito. Within my term, ma-promise ko sa aking mga constituent dito sa probinsya ng Sarangani na ihaon ko kayo sa kahirapan. Hindi ko man ihaon agad-agad, pero ipakita ko sa inyo
na meron tayong model community na gagawin dito sa Sarangani. At dito sa Kawas, ang isa sa unang makatanggap ng aking tulong. Dahil bigyan ko talaga sa ng focus dito. Dahil nga, ang daming mga bata, ang daming mga OFW dito, ang daming fisherman dito, and this is majority mga tribal community ito dito. Andito ang mga meron din tayong mga sa kabila ay may mga Huluhan na community. They are indigenous people. So ayaw natin silang mapalayo sa atensyon ng tamang gobyerno. So, ayaw ko na may isang batang gutom dito. Ayaw ko na merong taga Sarangani na isang batang hindi makapag-aral. Ayaw ko dito sa Sarangani na may isang batang gustong makapag-aral ng college pero hadlang ang kahirapan. Gusto kong walain yung siya. I am not a superman, but sa tulong ninyo ng mga nakikinig ngayon, you can always message me. You can go directly to this community or i-contact nyo ang mga kaibigan ko na mga vlogger na ito dahil sila ang mga totoong vlogger na hindi lang pamulitika ang iniisip kundi tingnan ang aspeto ng ganitong sitwasyon ng mga bata. Not only in Sarangani, but the whole Mindanao and the whole Philippines. So, I'm giving you the courtesy din sa mga leaders ng mga barangay dahil ang inyong congressman ay darating sa inyong barangay. Babarangayin ko kayo, pupurok-purokin ko kayo sa buong termino ko kung tayo man ay bigyan ng pagkakataon ng bayan ng probinsya ng Sarangani at ang ating mahal na Panginoong Diyos. So, let's continue to work hand in hand, Sarangan, dahil ako ay naniniwala na dito sa Sarangani, walang magugutom na bata. Dapat may pagkain ng every mesa. Dapat tayo ay may reforma dito sa probinsya ng Sarangani dahil tayo ay naniniwalang tatak Duterte tayo. So again, God bless us all and mabuhay Sarangani. Maraming salamat, Kong.